Ano bang di maganda sa pagiging mag-isa? No man is an island, sabi nila. Yet, living in loneliness sa loob ng mahabang panahon ang nagturo sa akin na may mga tao talaga na nakatakdang maging mag-isa hanggang sa katapusan ng buhay nila. At hanggat buo ang takot mo na maging mag-isa, never mawawala ang perceived loneliness. Biology, psychology at sociology na ang nagsasabi na kailangan natin maging connected. Kaya di na nakakapagtaka na ginugugol natin ang kalahati ng buhay natin sa paghahanap o pagbuo ng meaningful connections. Pero hindi natin natatanong sa sarili na, sigurado ko mang magtatagal to? Takot tayo maging mag-isa na hindi nare-realize na sa dami ng nakasama natin, karamihan pansamantala lang nagtagal sa buhay natin. Pero may iisa na nagstay kahit anong mangyari. At kung gusto mo siya makita, tumingin ka sa salamin. Tolerate loneliness. Hindi to parang isang sakit na kayang paalisin ng gamot. Maraming tao na nasa loob ng isang relationship o malaking friend circle ang nakakadama ng loneliness na yung iba, sa kasamaang palad, pinili pang tapusin ang buhay nila. Paano ko tignan ng loneliness? Isang inevitable life experience na mararanasan ng lahat at some point na yung iba, chronic loneliness na ang nararanasan. Loneliness is not good or bad. Isa lang tong parte ng buhay na kailangan mong matutunang i-tolerate para mabawasan ang pain na nararanasan mo. Iba-iba lang tayo ng paraan para mag-cope. Yung iba, naghahanap ng relasyon para takpan yung butas. Yung iba naman, nabubuhay sa isang reckless life para kalimutan ng pag-iisa. At yung iba naman, inaaral na i-tolerate ang loneliness at makontento sa buhay na mag-isa. It's a matter of pagpili ng kung alin ka sa tatlo. Save yourself. Tolerate loneliness.